Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-midnight at naririto po tayong muli para sa ating panibagong yugto sa ating aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. At ipagpaumanhin niyo po nang dahil sa nagdaang araw po ay hindi tayo nakapag-upload at sana po ay nabasa natin ang ating announcement sa ating channel. Matatandaan nga po na sa nagdaan nating kabanata ay nagawa ng makapasok halos ng lahat ng ating mga bida sa mundo ng mga engkanto, kung saan nga habang itong sila Fred ay nasa palasyo na ng hari ng mga puting engkanto, itong sila Zen naman ay kakarating pa lamang at agad nilang nakasagupa ang ilan sa mga espesyal na uri ng tao na nasa panig naman ng mga itim na engkanto o mga dalakitnon. Doon ay matagumpay na nga rin nilang nakuha at nagamit ang kanilang mga sandata na nilikha pa ng 2 panday na waya, kung saan naman gamit ang kanilang dugo ay naging mas matibay at mas epektibo. Sa kasamaang palad ay ang lugar na napuntahan nitong sila Zen ay ang ruta ng mga engkantong itim. 20 sa kabuuan ng mga espesyal na kasamahan ng mga engkanto, kung saan 5 dito ay nagsisilbing mga espiya o mga scouts na nauna na upang siyasatin o ika nga i-survey ang kapaligiran. Ngunit nagawa nilang paslangin ang 2 dito. O mas tamang sabihin na nakuha nitong sininang ang mga puso nito. Subalit ang 3 sa kanila ay naroong sumapit na rin at ngayon nga ay makakaharap ng ating mga bida. At bago tayong magtuloy mga ka-midnight sa ating kwentuhan ay batiin lang po natin ng mabilisan ang isa pang anak ng ating subscriber at listener na si Ate Helen. Happy birthday kay Sir John Paul Flores. 28 years old na po ang ating celebrant. So maligayang kaarawan po sa iyo at sana'y matupad lahat ng kahilingan nyo. Damay mo na rin po yung kahilingan namin para lahat tayo paldo. Balik na po tayo sa ating kwento at maraming salamat. Ninang, talaga bang kailangan pa pati yung puso kukunin mo? Akala ko ba yung mga parasitiko lamang nila ang kailangan mo? Mabait na nga ako noon, Kulas, dahil hindi ko nang ninanais ba ang buo nilang katawan upang pag-eksperimentuhan. Ang puso ay para sa mga aswang na kagaya ko, samantalang ang mga parasitiko ay para naman sa mga dalubhasang nag-aaral kung saan itong nagmula, kung ano ang kahinaan at kung paanong matitigil ang pagdami nila. Mabuti pa, ituon na lang muna natin ang ating atensyon sa pagtapos sa kanila. Saka na ang mga usapang ito. Nel, iho, ito na ang panahon upang maipakita mo dito kay Kulas kung ano ang silbi mo dito sa grupong ito, maliban sa paghawak niyang kamera mo. What? Seryoso? Pati yang si Nel Taba kayang lumaban? It's so amazing. Nakakagulat naman yan. Parang hindi kong inaasahan na. Well. Tingnan natin kung ano ang mapapala natin dito kay Nel Taba. Siguraduhin mo lang nakikilos ka ng mabilis ha. Baka naman maging pabigat ka sa amin. Maraming salamat, Ninang, sa oportunidad. Pangako, hindi ko kayong ipapahiya at hindi ko kayong bibiguin. Ibibigay ko ang lahat para dito. Total, 3 lang naman ang kalaban natin. Tagi-isa tayo. Tagi-isa pala. Dapat kanina ka pang handa dahil hindi mag-aantay sa'yo ang iyong mga kalaban. Itong sa'yo. Huwag kang masyadong excited. Nag-uusap pa kami ni Ninang.
Akala mo ba mapapabagsak mo ko ng ganun-ganun na lamang? Mangarap ko, lalo na ngayong hawak-hawak ko na ang sandatang ito. Ang palakol natatapos sa inyo. Iho, huwag mong wasakin ang puso at huwag mong sirain ang parasitikong nasa kanilang katawan. Ayos lang napaslangin sila. Huwag mo lang itong pipinsalaing dalawang bagay na kailangan ko. Areglado, Ninong. Susubukan ko po. Ito po sa'yo. Yan ang bagay sa'yo. Ano to? Anong nangyayari? Ang lakas ng puwersa niya. Hindi man lamang masangga ng aking puwersa. Hindi siya kayang tagalan na aking depensa. Anong uri ng sandata ang hawak-hawak niya? Mukhang bagay na bagay kay Nel yung palakol na may dalawang talim ah. Akmang-akma sa lakas ng katawan niya. Isa pa, akala ko panay daldal lamang at pagkain pati paghawak ng kamera ang kaya niyan. May kakayahan din pala siyang lumaban. Mabuti na lamang. Oo nga, bosin. Ang galing ano. Di ba paring Tibor? Okay. Inaamin ko naman. Marunong din siyang makipaglaban pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mabigat ang loob niyan sa kanila ni Kulas. Bakit palaging tinatawag ni Kulas at Jimeno na traidor? Hindi ko tuloy makuha ang hangaan siya. Sa kanya nang isipin yun, ang mahalaga may kakayahan siya para tumulong sa atin sa makikipaglaban siya sa mga espesyal na aswang. Lalong-lalo na kailangan natin ang kanyang brutal na lakas. Nandito naman ang Menandro natin. Kung brutal na lakas lang naman ang kailangan mo, Papa Zen, abay huwag ka nang lumayo pa. Ito si Menandro, talo pa niya ng kalakasan ng 5 elepante at 10 toro. Grabe ka naman, huwag naman ganun, parang nagmumukha na akong halimo sa pinagsasabi mo. Isipin mo na lang 2 elepante katapat ko. Ang lakas nun. Hay nako Menandro, wag ka na ngang magpakahambol. Nakita na namin kung paano kang makipaglaban. Lalong-lalo na kapag nagagalit ka, kapag nakikita mong napapahamak ang mga kasamahan mo, nagiging parang halimaw ka talaga. Para kang nagbe-beast mode. Hindi na akong may sabi niyan. Si Baby Beng na ha. Kaya huwag ka nang umangal pa, Menandro. Tsaka papatalo ka ba dyan sa lakas niyang si Nelta ba? Hindi ko namang sinabing ganun. Kaya lang, karapatan niya din naman ang purihin natin, di ba? Di ko naman nakikita na masama siya o may balak siya sa ating kakaiba. Isa pa, pinagkakatiwalaan din siya ni Ninang. Ibig bang sabihin nun, pati si Ninang kailangan nating pagdudahan? Hay, tama na nga yung mga duda-duda na yan. Hanggat naririto tayo at magkakasama, magkakakampi tayo. Kung may isa man ang mag-traidor o tumiwalag sa atin, kasalanan niya na yun at kawalan niya, hindi natin. Ang importante, maisagawa natin ang misyon natin at makalabas na tayo dito. Hindi ko alam kung bakit ba tayong napunta dito, pero mukhang may ideya si Zen. Base na rin sa mga tinukoy niya kanina, tila yata parte ito ng siklo ng mundo ng mga engkanto. Ay. Sa palagay ko, hindi iyang ganyong kadali. Ang paglabas din ay nangangailangan na makompleto ang isang misyon. Ayon sa aking gabay, makalalabas lamang tayo din pagka nakompleto natin kung ano man ang kailangan nating gawin. Bakit ayon naman sabi ni Among Zen, makikita naman yung primary portal? Edi doon tayong dumaan. Allergic na ako dyan sa mission. Baka mamaya niyan abutin tayo ng siyam-siyam dito. Ay. Ang pangunahing portal na iyon ay sumisimbolo laang ng pag-iisa ng panahon ng mundo ng tao at engkanto. Bukod pa doon,
Kahit na ang hari ay hindi nang makakadaan doon hanggat hindi nagagawa ng mga tao ang kabuuan ng kanilang mga misyon. Ibig sabihin, kailangan pa nating hanapin yung ibang mga taong people na naririto? It's so hustling. Bakit ganun? Ay, hindi ko sinabing iyan. Ang sabi ng aking gabay ay bawat pangkat ang misyon. Ibig sabihin siguro noon, ang pangkat natin ay may sariling misyon at ang pangkat ng iba pang mga tao ay may mga sariling misyon din. Hindi natin alam. Basta gawin na lang natin ang dapat nating gawin patungo doon sa pangunahing portal. Mukhang ang ibig mong sabihin, kailangan nating tapusin ang mga espesyal na tao na to. O baka naman kailangan nating puksain ang buong puwersa ng mga itim na engkanto. Baka sa ganung kaparaanan lamang tayo makakabalik sa mundo natin. Tama ba ako, Pacheco? Ay. Kagaling mo naman, Officer Gwen. Mukha nga, dahil tayo ang inilagay dito sa portal kung saan makakasalubong ang mga espesyal na tao at yung mga itim na engkanto. Grabe, tingnan nyo. Sinong makapagsasabi na ganyan din palang kaliksi kumilos itong si Nel? Parang hindi halata sa katawan niya, pati sa pananalita niya, pero ang bilis-bilis niya rin kumilos. Hindi siyang maabutan ng kalaban niyang espesyal. Kung tama ang pagkakarinig ko, si Ninang ang nagsanay sa kanya. Kaya ibig sabihin nun, mukhang malupit din ang pinagdaanan niyang pagsasanay. Kung gayon, pero bakit hindi siyang pumayat? Wisit ka! Bakit hindi kang matamaan, taba? Halika dito, huwag kang tatakbo. Hindi naman ako ang kalaban mo. Hindi ba si Kulas ang kinakalaban mo? Bakit akong binabanatan mo? Ayun ang kalaban ko. Loko ka ba, Nel Taba? Kita mo namang wala nang malay yung kalaban mo. Yun pa ang bubugbugin mo. Abay, ang daya mo naman, tulungan mo na si Ninang dyan at ang bilis-bilis kumilos niyan. At saka, ang lakas ng depensa niya, ang kunat ng balat, talo pa yung kalabaw. Bakit niyo akong itatapat sa isang gurang? Wala nang binatbat yan sa akin. Dapat yan ay nagtutungkod na lamang at namamahinga sa kanyang bahay. Magtanim ng bulaklak at kamote sa kapaligiran ng kanyang bahay. Sa bakuran na lamang dapat siyang naroroon at hindi dito sa labanan. Espesyal na uri ako ng tao. Hindi niya ako basta-bastang mapapabagsak. Halika dito! Huwag kang iiwas! Oh, loko, kalaban ka nga, bakit hindi iiwas? Ano ka, entitled? Bakit hindi kikilos ang si Nel Taba? Eh di nalitsyon yan kapag nagkataon. Stupid. Ninang, ayos ka lang ba? Sabi ko naman sa'yo maglagi ka ng salumpas. Loko, ayos lang ako. Pinag-aaralan ko ang kaparaanan niya ng pakikipaglaban. Tila yata sa kanilang tatlo, ang isang iyan ang pinaka mahusay pagdating sa taktika. Hindi kalakasan ng kanilang enerhiya, ngunit sa pakikipaglaban, sa pag-iisip ng paraan, mahusay ang isang iyan. Hindi kong alam kung nagmumula sa parasitikong nasa loob niya o mismong sarili niyang kagalingan. Kailangan kong malaman nito kung ang bawat parasitiko ba ay may kakaibang katangian na hindi makikita sa iba. May ganun ba? Natatanging katangian ng mga parasitiko? Eh sa pagkakaalam ko, ang mga kagaya niyan sumusunod lamang sa isang hari o reyna nila. Hindi ba ganun yun? Parang mga langgam? Wisit ka talaga. Ihahalintulad mo pa kami sa mga langgam. Anong akala mo sa amin? Insekto? Pues, tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo sa oras na mapatay ka ng insektong ito. Oras na siguro para subukan natin.
ang mga sandatang ibinigay sa atin ng mga engkantong yon at ang ating mga baluti. At doon nga ay inumpisahan ng natitirang 2 parte ng puwersa ng mga espesyal na mga espiya. Kagaya ng turo sa kanila ng mga engkanto kung paanong paganahin ang mga sandata at baluti, inusal nila ang engkantasyon upang maging aktibo ang mga ito. Kamalian lamang ng mga kasamahan nila na naging mga kampante at hindi naisip na gamitin ang kanilang mga proteksyon at sandatang bigay ng mga engkanto. Ngunit ang 2 ito, itinuring nila bilang seryosong mga kalaban ang kaharap nila at alam nilang kailangan nilang ibigay ang lahat ng kanilang makakaya sa labanang iyon. Dahil kitang-kita, 3 lamang ang nakikipaglaban sa kanila at ang iba ay nakaabang at nanonood lamang sa makatuwid. Magawa man nilang matalo ang 3 ito, ibig sabihin lamang noon, may iba pang mga antingero at albularyo ang kakaharapin nila. Kailangan nilang mapatagal ang laban. Kailangan nilang manatiling buhay upang makagawa ng kaparaanan na isa man sa kanila ay makabalik sa kanilang kabuuang pwersa at maipaalam ang kaganapan. Sa tansya nila ay matatagalang dumating ang 15 sa kanilang mga kasamahan dahil nga sa sila ang pinakamabilis sa pagkilos. Eto na, mukhang eto na ang kanilang pinagmamalaking kakayahan ng mga sandata at baluting gawa ng mga itim na engkanto. Mag-iingat kayo, Kulas. Dahil lang mga engkantong itim may mga tuso, mas magagaling ang kanilang mga nilikha kumpara sa mga tao, lalong-lalo na kung sandata at proteksyon ang pag-uusapan. Kailangan nating agad na matanggal, maihiwalay ang mga parasitiko sa kanilang katawan bago pa silang mag-umpisang maguramentado sa pakikipaglaban. Nel, gamitin mo ang sikretong karunungan na una kong itinuro sa iyo. Subukan mong tanggalan ng hangin ang kapaligiran ng isang yan na kumakalaban sa iyo. Kaya mo yan. Minsan mo na itong nagawa. Magagawa mo itong muli. Interesting to ah. Ano kayang tinutukoy ni Ninang? Anong taktika ba yan na kayang tanggalin ng hangin ang kapaligiran ng kalaban? Mukhang gusto kong matutuwan yan ah. Sambit naman itong si Zen na parabang namamangha, nasasabik upang makita kung paanong gagawin nitong si Nel sa kanyang kalaban. Habang si Valentina naman at si Karina ay naroroong nakatingin sa binata. Tila bang bahagyang naaawa dahil sa wala itong alaala ng kanyang tunay na kalakasan at kapangyarihan na kung tutuusin, sisiw para sa kanya o napakadali lamang ng tinutukoy nitong si Ninang. Ngunit sa kabilang banda ay nawiwili, nalilibang at natutuwa ang 2 ito na makita itong si Zen na nasasabik sa isang bagay. Dahil kung matatandaan sa kanilang pagsasama sa mga pakikipaglaban at paglalakbay, halos wala ng emosyon itong si Zen. Anuman ang maganap sa kanilang labanan, sino man ang kanilang makaharap, ni hindi nilang makita itong ngumingiti o nagagalit, ni hindi nilang masyadong marinig ang tinig nito dahil sa bihirang makipag-usap na parabang kahit nang matagal nilang kasama, tila bang hindi rin nilang kasama doon, na parabang naglalakbay ang isipan at pisikal na katawan lamang ang kanilang kapiling. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa panibagong yugto ng kanilang paglalakbay, nakikita nila ang kakaibang bersyon ng binatang minamahal nila. Ang bersyon kung saan tila bang napaka-inosente pa nito. Marami pang bagay ang hindi nalalaman.
at marami pang bagay ang gustong matuklasan. Kita nila ang mga ngiti sa labi nito at ang nagniningning na mga mata sa ginagawang pakikipaglaban nila Kulas. At doon nga ay inumpisahan nitong si Nel ang kanyang pag-atake, kung saan naman habang binubuo ng espesyal ang kanyang kapangyarihan at naroroong makikita ang tila bang paglitaw ng mga talim sa kanyang katawan, paglitaw ng sungay at tinik sa iba't ibang parte. Unti-unti makikita ang tila bang hangin na pumapaikot dito. Marahan na tila bang nagiging isang kulungan. Hindi itong makikita kung nasa loob ka. Ngunit kung nasa labas ka at nanonood lamang ng laban, kitang-kita ang pamumuo ng tila bang isang puwersa na naghihiwalay dito sa espesyal at kay Nel at sa kabuuan ng lahat ng buhay na naroroon. Kailangang mapakita ko kay na Boss Idol na kapukipakinabang ako sa labanan. Hindi akong papalpak dito. Kahit na ang pag-ataking ito ay nangangahulugan na pati ako madadamay sa lugar na walang hangin. Sinanay ako ni Ninang upang maging matibay, upang magawa kong tagalan. Kahit pang ilang minuto na walang hangin sa kapaligiran. Tapos ka sa akin ngayon espesyal. Ito ang unang magiging panalo ko laban sa isang totoong kalaban. Anong ginagawa mo? Hindi ko ang ititigil ang pagpapaikot-ikot niyang palakol mo. Kahit anong persa ang buuhin mo dyan, kung gamit ko ang baluting ito, na isinama ko sa aking kakayahan sa pagkontrol sa aking hangin na nasa kapaligiran, ang lupa na nasa aking paanan, at lahat ng pwede kong pagkuhanan ng enerhiya. Sa tingin mo ba, magagawa mo akong matalo? Ang pipitsugin mong sandata kontra sa nilikha ng mga itim na engkanto? I don't think so. Ano na? Ngayong buo na ang aking... Anong nangyayari? Bakit nahihirapan akong huminga? Ayos Hindi man lamang napansin niyang espesyal na yan na kanina pang walang hangin sa paligid nila. Kaya kanina pang hindi nagsasalita yung si Nel dahil inire-reserve niya ang hangin na nasa katawan niya. Ganun ba yun? Dahil sa kadaldalan ng espesyal, naubusan na siya ng hangin. Kahit pang sabihin niyang kaya niyang kontrolin ang hangin sa kapaligiran niya, kung wala naman talagang hangin na kukontrolin, wala din silbi ang kapangyarihan niya. Ayos to Ang galing ng teknik na yan. Gusto kong matutunan ng teknik na yan. Ang kakayahan upang gawing vacuum ang kapaligiran. Ayos. Ibig sabihin ba nito, kahit ang kakayahan nila sa pag-usal ng mga engkantasyon, maaaring matanggal? Kung kayang tanggalin ang hangin ng teknik na yan, posible din kayang pati ang tunog, pati ang liwanag. Lahat maaaring. Alam ko na, kailangan ko matutunan ito. Kailangan ko masubukan ng lahat. Kakaiba talaga si Zen. Nababasa kong iniisip niya. Sa kabila ng mabilisang pakikipaglaban lamang at kaunting saglit niya lamang na nakita ang proseso na ginawa nitong si Nel, ginagawa niya na ngayon. Napapaligiran na siya ng enerhiyang pareho kay Nel. Kahit wala ang alaala niya sa mga nakalipas na labanan, maging sa kanyang kakayahan,
Mukhang natural na sa kanya ang kagalingan. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng isang nagtataglay ng hunyango? Nakikita nitong si Valentina ang pumapaikot na enerhiya dito kay Zen, na para bang ang ginagawa ni Nel na pagpapaikot-ikot ng kanyang palakol upang malikha ang kulungan kung saan silang nakapaloob na dalawa ng espesyal. Naroong ginawa din ni Zen, ngunit ang kaibahan, gamit lamang ang kanyang isipan, ni hindi kumikilos ang binata. Naroroon lamang itong nakamasid sa labanan, nasasabik, nasubukan ang karunungang nakita kay Nel, nang hindi niyang namamalayan na ginagawa niya na ito. Alay? Ano ba iyan? Zen, ano bang ginagawa mo at ang sakit yata ng pwersa mo? Aray ko. Doon ay biglang ikinalma ni Zen ang kanyang sarili at naglaho ang enerhiyang pumapaikot sa kanya. Naroroong makikita ang tila bang galos sa braso nitong si Pacheco. Hindi sinasadya nitong mapadikit sa pumapaikot na hangin dito sa binata. Ano ba kasi ginagawa mo? Bakit nagkaganyan ka? Bakit nagkasugat-sugat ka? Ang careless mo naman, pare. Hindi ka namang nakikipaglaban pero ikaw yung nasusugatan. Samantalang yung mga lumalaban doon, kanina pa hindi man ang napipinsala. Hindi kong kasalanan ito, ano? Bakit hindi mong tanungin niyang si Zen kung anong ginagawa niya? At parang bumangga ako sa isang mabilis na umiikot na buhawi. Ha? Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Nanonood lang naman ako dito. At saka, anong umiikot na buhawi ang pinagsasabi mo naroroon yun sa unahan. Ginagawa ni Nel. Baka naman pumuslit ka at nagtungo ka doon. Ay, huwag kang ganiyan. Tingnan mong binatang are. Ako pang binabaliktad. Hindi ako maaaring magkamali, ano? Bumangga ako sa isang parang invisible na puwersa. Ano ba kasing ginagawa mo? Ay naku, ayan ka na naman, ang bibintang ka na naman. Kahit niya ako nakita ko naman yan si Zen, wala namang ginagawa. At saka, bakit ba kasi ang gaslaw-gaslaw mo? Kanina ka pang paroon pa rito? Ay, ginagawa ko lamang ang tungkulin ko para protektahan itong si Officer Gwen. Papalapit na din ang pwersa ng mga espesyal na malalakas ayon dito sa aking gabay. Kaya naman kailangan na nilang matapos iyan. Nararamdaman ko. Warm up lang yan. Mas malalakas ang paparating at sigurado ako. Lahat tayo mapapalaban din Kung gayon pare, kailangan na natin gawin ang dapat natin gawin dito. Magtrabaho ka na. Kailangan bago sila makarating dito, mailatag ko na mga patibong na gagawin ko. Nang sa gayon ay mabawasan man lamang ang kanilang puwersa. O di kaya naman ay agad nating makita kung ano mga kakayahan nila. Sigurado ka ba diyan? Abay, manghihina ka kapag ginamit mo ang iyong teknik sa paglalagay ng mga patibong na iyon. Wala naman tayong ibang mapagpipilian. Kung magpapabaya tayo, kung iaasa lang natin ang ating mga kaligtasan sa mga lumalamang kasamahan natin, para na rin tayo ng mga walang kwenta at imbalido. Bukod pa doon, sa palagay ko ako'y lamang ang may kakayahan upang gumawa ng anong uri ng patibong na kayang gumawa ng pinsala sa mga espesyal na taong kagaya nila. Kaya naman ka na, tulungan mo na ako. Gamitin mo na yung gabay mo sa pag-check kung saan ang pinakamainam na lokasyon upang ilagay ang aking mga patibong. Teka, sasama ko sa inyo. Gusto ko makita kung ano ang gagawin nyo. Tara na, kumilos na tayo habang wala pa sila dito. Basta ipangako mo, wala kang gagawin kung ano mang kabulastugan, ha? Baka naman, masugatan na naman ako. Wala nga, at saka hindi ako yun. Baka guni-guni mo lang yan. Tara na. Kaunti na lamang. Kaunting saglit na lamang. Tiyak na mauubusan na siya ng hangin sa katawan. Kapag nangyari yun,
mawawalan siya ng malay. Pagkakataon na yun na Ninang upang kunin ang parasitiko sa kanyang katawan. Sa wakas, kaunting tiis na lamang, Nel. Pigilan mo muna ang hininga mo. Kaunting tiis na lang. Hindi ka maaari. Mauubusan na ng hangin ang baga ko. Bakit ka mangyari? Kailangan kong mapatay ang taba na yan. Ito sa'yo. Naku, yari na. May lakas pa pala siya para ihagis yun. Kailangan kong umiwas. Ninang, pasensya ka na. Hindi ko nang napigilan pa yung sarili ko. Hindi ko kayang iwasan yun ang pinipigilan ng hangin sa kapaligiran. Walang problema, iho. Magaling ang ginawa mo. Ako nang bahala sa kanya. Peste! Mamadadaya kayo! Hindi namang labanan ito ng duelo para magsulo kami. Naririto kami bilang isang pangkat. Lalaban kami bilang isang pangkat. Kaya huwag ka nang magreklamo pa. Ibigay mo na sa akin ang parasitiko. Aray ko po, parang ang sakit nun ah. Kawawa naman ng nilalang na to. Mukhang hindi nang mabubuhay pa. Teka, ganyan ba talaga mga sandata at mga baluting gawa ng mga engkantong itim? Tingnan mo oh, nakakapit sa balat nila. Parang naging parte ng katawan nila. Parang kinakain ng unti-unti yung katawan nila no. Kadiri, iyak. Mag-iingat kayo. Huwag niyong hahawakan ang baluti. Huwag niyong hahawakan ang sandata. Kung tama ang natatandaan ko sa mga kwento ng aking ama, may sumpa ang mga kagamitang gawa ng mga dalakit noon. Kumakain ito ng kaluluwa at puwersa ng mga tao. Kaya huwag kayong didikit dyan. Nako, mabuti na lang iha at sinabi mo. Maraming salamat sa iyo, prinsesa. Kamuntikan ko ng hawakan ng baluting ito at tila yatang namamangha ako sa disenyo. Kahit hindi mo sabihin, hindi ko talagang hahawakan yan, nakakadiri. Parang may germs. Para tuloy nakakahawa yung sakit nila. Nel Taba, aaminin ko, mahusay ang ginawa mo at isinakripisyo mo pa ang sarili mong kaligtasan para magtagumpay sa labang yun ha. Well. Sa ngayon binabati kita. Mahusay. Hep. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Hindi ibig sabihin nun na bati na tayo ha. Sinabi ko lang binabati kita. At magaling yung laban mo. Aba, huwag mong isipin na nakalimutan ko ng pagtatraidor mo. Wala naman akong sinabi na hindi mo ako nagsasalita eh. Ganon na din yun. Advance lang talaga akong mag-isip. At nasaiko ko na kung anong gusto mong sabihin. Teka. Anong plano natin sa isang yan? Kanina pa yung parang estatwa dyan at papalaki ng papalaki. Ni hindi gumagalaw. Ano bang balak niyang gawin? Pasabugin ang sarili niya? Sa mga sinabi naman nitong si Kulas ay nagkatinginan ng mga naroroon dahil tila yata ito talaga ang intensyon ng huling nabubuhay na espesyal na kalaban nila. Para bang naubusan na ito ng pagpipili ang kaparaanan upang talunin ng mga kalaban. Kaya naman tila mas gusto na lamang unanaisin ito ang mamatay kasama ang kanyang mga katunggali. Papalaki ng papalaki na para bang nagiging lobo na ang katawan nito. Isa sa espesyal na kakayahan ng nilalang na ito o ng taong ito ay ang gumawa ng mga bomba gamit ang anumang galing sa kanyang katawan, mapalaway man ito o kung ano paman. At higit sa lahat, kayang-kaya niyang gawin ang kanyang buong katawan
bilang isang mapaminsalang uri ng pagsabog o pasabog. Sapat upang magdulot ng pinsala sa loob ng 1 kilometro kwadrado sa kanyang kinaroroonan. Nako iho, nagdilang demonyo kayata. Mukhang ganyan nga ang balak ng isang yan. Desperado na ang espesyal na yan upang tapusin tayong lahat. Kailangang makagawa tayo ng kaparaanan upang hindi tayong tamaan ng pinsala ng pagsabog niyan. Ay. Tapos na kami sa Teka, anong nangyayari diyan? Kasi sinumpa tayo ni Kulas. Ang sabi niya papasabugin ng espesyal na yan yung katawan niya. At mukhang yun nga ang mangyayari. Magiging mga giniling tayo dito kapag nagkataon. Naku, mahirap yan. Wala na akong sapat na enerhiya para pasabugin siya bago niya pang makumpleto ang ginagawa niya. Kailangan na natin lumikas dito. Kailangan natin magpakalayo-layo bago pa yung tuluyang sumabog. Ngunit tingin ko ay huli na para dyan. Hindi na tayong makakalis pa. Ano mang sandali ay sasabog na yan. Kailangan nating magtaas ng depensa upang kahit papano hindi tayong tuluyang mabura. Huwag kayong mag-alala. Tutulong ako. Maglalagay tayo ng defense and whatsoever. Tama si Ninang. Alanganin na ang tumakas pa tayo. Mas maiging maghanap na tayo ng mapagkukublihan bago pa siyang sumabog. Hindi na kayo makapagtatago pa. Oras na sumabog ako. Lahat ng maririto ay malusaw na para bang dinaanan ng apoy at asido. Pagkatapos doon, mabubuong muli ako mula sa aking nagkapira-pirasyong mga katawan. At kayo, tuluyan ang maglalaho sa pag-iral. Pasensyahan tayo dahil ako ang kaharap nyo. Ang pinakamalakas sa lahat. Ay, lintik ka! Bakit nakatitig ka at nakatanga dyan at tinitingnan ako? Ano bang gusto mong sabihin? Nang nalait ka pa ba? Ngayong mamamatay ka na. Magsalita ka! Kasi yung sabi mo, ikaw ang pinakamalakas. Inaantay ko kung may karugtong pa yun. Malakas na sinto-sinto ba? Malakas na espesyal? O malakas mang asar lang? Sinabi mo lang malakas, alam nga naman ikaw pinakamalakas sa lahat? Hoy, paring Kulas, lumayo ka na dyan. Gusto mo yata ikaw ma-first blood niyan pag sumabog? Halika na dito sa may mga bato. Sigurado hindi tayong mamamatay dito kaagad-agad. Mga harap kayo. Kahit pang bato yan, kahit maghukay kayo sa lupa, kaya kayong abutin ang pinsala ng aking pagsabog. 1 kilometro kwadrado. Yan ang pinsalang kayang gawin ng aking pagsabog. Ibig sabihin, mapa sa ilalim ang kayo ng lupa. Hindi sasapat ang oras nyo para maghukay ng ganun kalalim. Maliban na naman kung kaya nyo gumamit ng teleportasyon at mawala dito. Ngunit duda ko, walang may kakayahang gumawa ng ganung kapangyarihan. Ang totoo niyan meron, kaya lang hindi niya namang ma-remember, kaya parang wala pa din. Oh my, parang ito na ang last day natin dito sa Earth. Mukhang mapa-final destination na tayo dito. Naku naman, sayang ng ganda ko. Tumakas na tayo, baka magkaroon pa tayo ng pagkakataon. Himeno, ilagay mo na ang pinakamataas mong depensa. Parang awa mo na. Bebebeng, huwag kang mag-alala. Over my dead body, hindi kang masasaktan basta-basta. Maliban na lang pag naging kalansay-kalansay na ako sa pagsabog. Pero ipagtatanggol kita for the rest of my life. Maraming salamat, Himeno, pero mukhang walang saysay din yung pagpapangako mo sa akin. Ipagtatanggol mo ako.
Lahat tayo mamamatay dito kapag sumabog ng isang yan. Ano ka ba, Bebebeng? Huwag kang mawala ng pananampalataya kay Master Kulas. Hindi mo bang alam ako ang propeta? Pag sinabi kong hindi tayo mamamatay dito, ibig sabihin nun, Matakot na kami. Ikaw kasi, lahat na lang ng negatibong sinasabi mo nangyayari. Pero yung mga positibo, hindi man lamang natutupad. Kasalanan mo to eh. Bakit sinabi mo pang pasasabugin tayo? Ayan tuloy, nagkatotoo. O kita mo, bibida-bida ka pa kasi. Ayan tuloy, ikaw yung nasamo nitong si Bibibing ko. Labis ang kanilang pag-aalala, bagamat alam nila na maaaring kayanin din nila gamit ang kanilang depensa upang hindi silang tuluyang mabura sa ibabaw ng mundo ng mga engkanto. Ngunit naroroon pa rin ang kanilang pangamba at agam-agam. Dahil nga sa hindi nilang alam o hindi pa nilang tansyado kung gaano bang kalakas ang pagsabog na kayang wasakin ang 1 kilometro kwadrado ng espasyo. Ngunit wala silang pagpipilian kundi ang sumugal at subukan ito dahil yun lang naman ang kanilang pag-asa upang mabuhay. Samantalang makikita naman ng mga engkantong itim, ng mga nasa palasyo, ng nasa pangkat, ng mga mandirigmang kasama nila Maria at ng mga espesyal na tao ang namumuong enerhiya sa kinaroroonan nila Zen. Lahat sila ay nasa labas ng 1 kilometro kwadrado ng pwersa ng pinsala nito, kaya naman hindi silang madadamay. Ngunit sapat ang enerhiya nito upang malantad sa kanilang lahat ang mapaminsala at nalalapit na pagsabog. Kaya naman, ang mga paparating pa lamang na engkanto at mga espesyal ay napahinto, habang ang pangkat nitong sila Maria at ang mga mandirigmang puting engkanto ay naroroong mas lalong nagmadali sa kanilang pagkilos. Bilisan nyo. Mukhang delikado ang pagsabog na magaganap. Mukhang palapit na dito ang mga engkantong itim at ang mga kasama nilang espesyal na tao. Kailangan natin makatiyak na makalayo mula sa enerhiyang yan na tila bang papalaki ng papalaki. Hindi ako maaari magkamali. Papakawalan nila yan at pasasabugin. Ano ba tong napuntahan natin, Maria? Akala ko, mangungulekta lang tayo ng mga ginto at diamante. Bakit may mga pagsabog at labanan? Bilisan mo na dyan, big boy. Huwag ka nang magreklamo pa kung ayaw mong malitsyon. Dalian mo at kumilos ka na. Oo, eto na, kumikilos na ako. Ikaw kasi, ayaw mong ipaiwan tong mga ginto at diamante mo eh. Ang bigat kaya nito, ikaw kayang magbuhat. At inuutusan mo pa ba ako? Gusto mong isama na kitang iwan dito kasama niyang mga ginto? Kung iiwan niyo yan, huwag na rin kayong sumama sa akin. Mas mahalaga sa akin ang mga ginto at diamante, no? Aray, ang sakit mo namang magsalita, Maria. Huwag kayong mag-alala. May sapat tayong oras upang makalayo sa posibleng pagsabog. Hindi tayong maaabot o marahil kung maaabot na tayo, hindi nang ganon kalakas ang puwersa at mabubuhay naman tayo. Pero hindi kong lubos maisip kung sino ang posibleng kaharap ng mga kalaban na naging dahilan ng pagtungo nila sa ganyang uri ng pag-atake na tila bang pagpapakamatay, pagpapatiwakan na rin. Maaring malalakas din. Posibleng kagaya nitong sila Maria ay mga naimbitahang tao din mula sa labas. Nakakaawa naman sila sa pagsalta pa lamang nila dito sa unang beses. Kamatayan agad ang kanilang kinakaharap. Wala na sa ating mga kamay ang kanilang kaligtasan at buhay. Bagamat, parte ito ng pagpapasya ng ating mundo. Ngunit walang garantiya na lahat ng narirитong naimbitahan ay mabubuhay.
Kaya naman, magpasalamat na lamang tayo. Dumating tayo sa tamang sandali upang iligtas ang tatlong ito bago pa silang madamay sa kaguluhang iyan. Pataas ng pataas ang tensyon sa kapaligiran kung saan naroroon ang pangkat nitong sila Zen. Nararamdaman na nila ang namumuong puwersa na tila bang nagkakaroon ng reaksyon sa hangin ng kapaligiran nila. Naroroong makikita na ang mga paunti-unting paglitaw ng tila bang boltahe ng kuryente o para bang malakidlat. Dahil na rin sa epekto ng iniipong puwersa ng espesyal. Hey! Manong Pachenko, ito lang pagkakataon mo para magpasikat ulit. Abay, ayoko pang matusta at mamatay dito, ano? Tingnan mo na, tanungin mo yung gabay mo kung anong gagawin natin para makaligtas dito. Ayan o, tingnan mo. Parang palakang sasabog na yung espesyal na yan. Pasensya na kayo. Kaya lang kanina ko pang sinubukan iyan. Ngunit walang maisagot sa akin ang aking gabay. Kahit pang gustuhin kong tumulong, milagro na lamang ang makakasalba sa atin din Masama ito. Masama. Tila yata naubos na ang lahat ng ating swerte. Kapag nagtuloy-tuloy yan, maaaring walang makaligtas sino man sa atin sa pagsabog na magaganap. Masama ito. Masama. Ninang naman, kanina ka pang masama. Abay, alam naman namin yun. Bakit kailangan pang ulit-ulitin? Ayan tuloy, nana-nervous breakdown na ako. Kung magagawa lang natin na ikulong ang persong yun, kung magagawa lang natin na limitahan ng sakop na lugar ng pagsabog, di ba sana makaligtas pa tayo at mabuhay? Kaya lang kagaya ng sabi ni Mang Pachenko, milagro na lamang ang aantayin natin para makaligtas sa ganitong uri ng kapahamakan. Sana magmilagro. Sana may dumating na tagapagligtas sa atin. Hindi ba ang mundo naman to ng mga engkanto? Di ba dapat marami ang makapangyarihan dito? Marami ang malalakas? Marami ang kayang pumigil sa ganyang kapahamakang magdudulot ng kamatayan sa atin? Boss Idol, ang sabi mo tayo yung mga pinili para makipaglaban at ipagtanggol yung mundong ito. Bakit parang dito pa lang matatapos na yung buhay natin? Wala na ba talagang pag-asa para makaligtas? Pangarap ko pa maging sikat na videographer at newscaster Zen, tama si Nel. Kailangang magkaroon ng milagro upang makaligtas ang mga kasamahan natin. Isa lang ang naiisip ko. Maaari kong gamitin ang kakayahan ko pero maaari akong maglaho. Pero kung ang ibig sabihin lang nun ay makakaligtas sila, lalong-lalo ka na. Marahil ay wala na akong ibang mapagpipilian pa, kundi ang isakripisyo ang aking sarili. Mas mahalaga sa akin ang mabuhay ka, kesa naman pareho tayong maglaho. Pakiusap, payagan mo ako. Teka, baka naman meron pang ibang kaparaanan. Baka naman may pwede pa tayong gawin, Valentina. Hindi yung isa-sacrifice mo ang sarili mo. Para mo na rin pinatay niyan si Among Zen kapag namatay ka. Sigurado ako, magiging kagaya na naman siya ng dati nung nawala si Miss Christine. Babalik na naman sa dating Among Zen. Oo nga, magunos dili mo na tayo at pag-usapan ng maayos to. Hindi yung pagpapakamatay agad ang naiisip mo. Abay, anong akala mo sa amin? Hindi makukonsensya kapag ginawa mo yun, Valentina? Tingin mo ba mabubuhay kami ng masaya? Teka, bakit may pinag-uusapan ng pagsasakripisyo at pagpapakamatay? Wala na ba talagang ibang paraan? Mga antingero kayo, mga makapangyarihan kayo,
mga may karunungan kayo sa mga spiritual na kakayahan at kapangyarihan. Hindi niyo ba kayang pigilan yan gamit ang mga powers niyo? Kung kasing dali lang ng kagaya ng sinasabi mo, Officer Gwen, ang mga bagay-bagay, di kanina pa sana namin ginawa. Pero hindi. May mga bagay na kahit kaming mga pogi at saka makapangyarihan hindi kayang gawin. Kagaya na lang ng sitwasyong ito. Teka lang, Valentina. Huwag kang padalos-dalos. Alam mo kung anong magiging epekto kapag ginawa mo yan. Alam mo kung anong mangyayari kay Zen. Alam ko yun, Karina, pero wala na tayong pagpipilian pa. Mawala man ako, alam kong naririyan ka para sa kanya. Kaya naman wag mo siyang pababayaan. Alam mo kung anong kailangan ni Zen. Alam mo kung anong ugali niya. Mawala man ako. Kailangan manatili siyang buhay at ligtas. Mataas na ang tensyon dahil sa kaganapan ng papalapit na pagsabog. Ngunit tila yatang mas naging tensyonado ang lahat sa mga sinambit nitong si Valentina. Ang ideya ng pagpapakamatay, pagsasakripisyo ng sariling buhay upang mapigilan ang magaganap na pagsabog. Sa kabila ng kanilang mga kapangyarihan, sa kabila ng kataasan ng antas ng kanilang kakayahan, alam nilang may mga bagay na hindi makakaya nitong pigilan at isa na ang magaganap na pagsabog. Dahil isang kakaibang uri ng kakayahan ang kakailanganin upang makontrol at malimitahan ang sakop na pinsala ng gagawin nitong espesyal. Mukhang isinasagawa na niya ang kanyang panghuling atake. Tila yata malalakas ang nakaharap nila para kailanganin niyang gawin yan. Hindi ba masyadong malakas na enerhiya ang kanyang pakakawalan? Oras na magkawatak-watak ang kanyang katawan. Aabutin ng ilang oras bago siyang muling mabuo. Huwag mong sabihin kailangan nating antayin yon ang kanyang muling pagbabalik. Hindi natin kailangang antayin ang kanyang pagpapanumbalik ng kanyang kamalayan. Mauuna tayo. Alam naman na niya kung ano ang gagawin. Sinusunod lamang niya ang ating plano. Tama kayo. Mukhang hindi basta-basta ang kanyang mga nakaharap. At marahil sa mga oras na ito, patay na ang kanyang mga kasamahan. Ngunit siya, kahit ilang ulit niyang pasabugin ang kanyang sarili, makakaya niyang bumalik ng paulit-ulit hanggat may natitira sa kanyang dugo. Kaya naman isang malaking kalamangan natin ang maging panig siya sa ating puwersa. Kaya pinaunan natin ang kanilang pangkat dahil sa anuman ang makasagupan nila na maaaring maging peligro para sa ating kaligtasan. Naririyan siya upang burahin ang lahat at linisin ang ating daraanan. Siguro, ang sakit niyan. Napakasakit na proseso ng kanyang ginagawa. Kaya siguro ay nararapat lang naman ang parte niya sa kabayaran. Hindi ako magrereklamo kahit dagdagan mo pa ang mga gintong ibibigay sa kanya ng mga itim na engkanto pagkatapos ng labang nito. Dahil higit pa sa sapat ang kanyang ginagawa para sa ating misyon. Sayang lang at hindi natin makakaharap ang mga nakalaban nilang engkanto. Mukhang malalakas nga ang mga puting engkantong mandirigma kagaya ng mga naikwento ng totong na engkanto na yun. Ngunit, may lalakas pa ba sa puwersa nating mga espesyal?
Natural wala. Malagasan man tayo ng iilan, magpapatuloy at magpapatuloy tayo. Labis ang kasiyahan ng mga espesyal na uri ng tao dahil sa magaganap na pagsabog. Ngunit kahit nang isipin na may posibilidad na makaligtas nga ang ilan, hindi nang maiiwasan pa na may mamamatay nga sa pangkat nitong sila Zen. Ang tanging katanungan na lamang kung handa ba si Zen na pakawalan itong si Valentina o handa siyang kaharapin ang pagsugal sa kanilang kapalaran na maaaring mas marami pa ang masawi. Sa pagkakataong iyon, sa puntong iyon, kailangang magpasya ni Zen hindi dahil o hindi base sa kanyang pansariling emosyon at nararamdaman. Bagkus, kailangan niyang magpasya at ng kanilang buong grupo sa ikabubuti ng mas nakararami. Hindi rin akong sang-ayon sa iminumungkahi nitong si Valentina na pagpapakamatay para lamang makaligtas tayo. Hindi ganon ang gawin ng mga waya. At kahit ako, maaring hindi nang mamuhay pa kagaya ng dati kung alam ko na nabuhay lamang ako dahil sa pagkasayang ng buhay ng iba. Sa kaganapang ito ay tahimik si Zen na para bang nabigla siya sa mga sinabi sa kanya nitong si Valentina. Dahil sa isang banda, napakasaya nila. Sa isang banda, tila bang pakiramdam niya ay perpekto ang relasyon at pagsasamahan nilang dalawa. Ngunit bakit tila yata ang labis na kasiyahang ito ay dagli ang pinutol kaagad ng kanilang tadhana. Para bang hindi makapagsalita itong si Zen sa paningin ng lahat ng naroroon dahil na rin sa kalituhan, pagkabigla at walang kakayahang makapagbigay ng solidong pagpapasya. Ito'y mauunawaan naman dahil sa kahit na sino siguro ang nasa posisyon ni Zen, hindi niyang gugustuhin ang may masawi, lalong-lalo na ang kanyang sinisinta. Ngunit kailangan magpasya ng binatang ito at kailangan niya itong gawin sa lalong madaling panahon bago pang mahuli ang lahat at maubos sila. Among Zen! Among Zen! Come back to us! Kailangan namin ng desisyon mo ngayon. Zen, nauunawaan kita, subalit anong gagawin natin? Kailangan nating makaligtas dito o kailangan nating sama-sama ang masawi dito. Zen, parang awa mo na. Pakawalan mo na ako dito. Maring magtagpo pa rin tayo sa mga susunod na henerasyon. Paulit-ulit lamang tayong mabubuhay sa mundo. Kaya huwag ka nang malungkot. Hayaan mo na ako. Pakawalan mo na ako alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Pangako, sa susunod na buhay ko, hahanapin kita kaagad para mas mahaba ang panahon ng ating pagsasamahan. Pangako ko yan sa'yo. Doon ay hindi nang mapigilan pa at hindi na malayan nitong sila Beng, maging itong si Karina, Jimeno, Tibor, Menandro, maging si Kulas, naroroong hindi man nilang naisip at hindi man nilang ginusto, ay kusang dumaloy ang luha sa mga mata. Alam nila kung ganong kabigat para kay Zen ang gumawa ng pagpapasya at maging sa kanilang mga sarili, hindi nilang maatim na ililigtas sila nitong si Valentina kapalit ng buhay nito. Nakita na nila kung gaanong nadurog itong si Zen nang nawala si Christine. Nakita nila kung paanong mula sa masayahin, paanong mula sa palabirong Zen, bigla na lamang nawala ang lahat ng emosyon nito nang maglaho itong si Christine. At sa paningin nila ay tila mauulit-uli ang kasaysayang iyon, ang kapalaran ng binata. Mukhang kahit saan tayong magtungong panahon at pagkakataon, paulit-ulit lamang ang nagaganap pa. Hindi itong maganda. Hindi na akong natutuwa pa sa mga pinagkakagawa ng mga bathala na yan. Mukhang pinagkakatuwa na naman tayo. Mukhang sinusubok na naman tayo. Pag nakita ko talagang isa sa kanila, promise,
bubuhulin ko ang mga tonsillitis nila. Halos hindi na magawang magsalita pa nila Karina. Isa siya sa may pinakamabigat na tila bang natanggap na pasanin. Papaano niyang pasasayahin ang binata sa oras na mawala si Valentina? Papaano niyang ibabalik ang ngiti dito na panandalian lamang nilang nakita kapag nangyari na nga ang ibig nitong gawin? Para lamang may ibiyak kayo. Meron na lamang kayong 1 minuto. Bago akong sumago. Kawawa naman kayo. Napakaganda ng dramang ito. Parang nanonood ako ng telenovela. Ang kaibahan nga lang, mukhang ako lang ang mabubuhay. Sa tingin mo ba, kahit isakripisyo mo ang sarili mo, magagawa mong pigilan ang pagsabog ko? Hipokrita. Doon naman ay pinawi nitong si Valentina ang mga luha sa kanyang mata at nag-umpisang maglakad papalapit sa espesyal. Subalit bigla na lamang siyang natigilan nang hilain siya nitong si Zen pabalik sa kanyang bisig at hinalikan sa noo. Teka lang, masyado ko naman yatang nagmamadaling iwan ako. Wala naman akong sinabi na pumapayag ako ah. Ang mabuti pa, diyan ka lang sa likod ko. At ano ito? Magpapakamartir ka. Pipigilan mo ako. Gamit ang ano? Yang espadang patpat mo. Kawawa ka naman. Nagpapasikip ka na lamang sa mahal mo. Ngayon pang lahat kayo ay mamamatay naman. Gusto kong umiyak sa kasiyahan. Babalik akong buhay. Makalipas ang ilang oras habang kayo makikita kong gutay-gutay, dumadanak ang dugo at mga laman. Teka lang, Zen. Hindi mong naiintindihan. Kapag nanatili pa ako dito at hindi ko inumpisahan ang pagkontra sa pagsabog na yan, lahat tayo dito mawawala. Bitawan mo na ako. Sige na, pakawalan mo na ako. Oo nga paring Zen, bumitaw ka na. Ikaw na lamang ang kumakapit. Kanina pa siyang bumitaw sa'yo. Pinakawalan ka na. Loko-loko ka. Linya yun dun sa nabasa kong drama. Puro ka talagang kalokohan, Kulas. Alam mo namang hindi itong panahon para magbiro ng ganyan eh. Aray ko naman, Officer Gwen. Kailan ko pang gagamitin yung linyang yon? Kapag patay na tong si Valentina, edi syempre bago pa siyang mamatay. Para kahit man lang, kahit papano medyo madrama yung exit niya. Valentina, huwag kang mag-alala. Babantayan namin tong si Paring Zen para sa'yo. Ano ba? Faustine, ano bang ginagawa mo't kanina pang kalabit ng kalabit sa akin? Ano na naman bang problema mo? Kasi, tingnan mo si Zen. Kanina ka pa kasing daldal ng daldal. Tingnan mo yung aura niya. Hindi mo ba nakikita yan? Subalit, ang mga mata nitong si Faustine ay kakaiba kumpara sa mata ng lahat ng naroroon. Dahil maski na ang pwersang hindi makikita at mararamdaman ng mga nilalang na nasa paligid ay nakikita at nararamdaman niya. Kabilang ang enerhiya nitong si Zen na naroroong unti-unting bumabalot dito sa espesyal. Hindi sa ayaw ni Zen na pakawalan itong si Valentina at mas gusto niya ang mamatay sila ng sabay-sabay. Bagkus, ang taktikang nakita niya dito kay Nel nang makipaglaban nito sa espesyal ay kinopya niya. Ngunit ang kaibahan lamang nito, nasa mas mataas na antas ang kanyang ginagawa dahil inihiwalay niya ng tuluyan ang espesyal sa realidad ng mundo ng mga engkanto. Sa madaling sabi,
nasa ibang dimensyon ang kaganapang ginagawa ng nakikita nilang espesyal na papalaki ng papalaki. Hanggang sa napansin nila na wala na ang enerhiya at hindi nilang maramdaman bagkus nakikita man nila ito, tila bang hindi umaabot sa kanila. Nawala ang ingay ng namumuong mga kidlat. Bagamat kitang-kita pa nila ang mga kidlat at bultahe na pumapaikot sa ere sa paligid nitong espesyal na tila bang isang lobo na malapit ng pumutok. Wala ni kaunting ingay, puwersa at kaguluhan. Teka, anong nangyari dyan sa espesyal na yan? Bakit parang na-mute siya? Hindi na siyang nag-iingay. Parang may sinasabi sa atin. Naiintindihan niyo ba? Anong ginagawa nyo? Bakit hindi kayong tumatakbo? Mamamatay na kayo. Ha? 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 Yun yata yung sinasabi niya pa rin, Kulas. Ang lupit mong translating ah. Naintindihan mo talaga yun? Parinzen, anong ginagawa mo? Sigurado ako ikaw na naman ang may kagagawan nito ano. Puro ka talagang kalokohan na. Pinakaba mo kami kanina. Ang totoo niyan, hindi ako sigurado kung gagana ito pero mukhang gumana. Pinagsama ko yung ginawang taktika ni Nel tsaka yung ginagawa nitong si Manong de Calibre. Gumagawa siya ng parang isang dimensional na patibong para sa mga paparating na kalaban. Kinopya ko lang naman yung ginagawa nilang dalawa. Hindi ko akalain na magiging epektibo. Sa halip na hangin lamang ang tanggalin, tinanggal ko lahat ng realidad na nakapaikot sa lalaking yan. Kaya hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya pag sumabog siya. At doon nga nang sabihin ito ni Zen, sabay pagkamot sa kanyang batok, biglang nagliwanag ang paligid ng lalaking espesyal. Sumabog na ito. Tila bang isang bola ng nagliliwanag na baga ng halo-halong kulay at puwersa ang naroong pumaikot-ikot sa bilog na bahagi. Ngunit hindi itong umaabot kila Zen. Ni katiting na ingay, wala silang narinig. Ni katiting na puwersa o hangin man lamang, wala silang naramdaman. Ngunit kitang-kita kung gaano kabagsik ang pagsabog na tila bang kayang-kayang wasakin ng isang buong syudad. Subalit nakapaloob ito sa isang espasyo na para bang hindi umiiral. Hanggang sa dahan-dahan, humupa ang puwersa. Humupa ang kaguluhan sa loob ng bilog. Ngunit hindi nang nagawa pang makabalik ng espesyal dahil lumiit ng lumiit ang espasyong ito hanggang sa tuluyang maging gatuldok at maglaho. Natahimik ang mga espesyal na kasamahan nito na nasa di kalayuan na. Dahil sa hindi na nilang maramdaman pa ang pagsabog, bagamat nakita nila ang liwanag na nagmumula sa lokasyon nitong sila Zen, wala silang naramdamang pagsabog. Nabahala ang lahat, nagtaka, dahil hindi nilang maipaliwanag maging sa kanilang mga sarili kung ano ang naganap. Maging ang mga engkanto kasama sila Maria na nagmamadaling tumakas, napatigil, na para bang biglang natahimik ang kanilang kapaligiran. Teka, anong nangyari doon sa pagsabog na yon? Bakit walang ingay? Liwanag lamang ang nakita ko pero parang limitado at hindi man lang umabot sa atin yung liwanag na yun. Parang isang bolang kristal. Madali kayo. Bumalik na tayo sa palasyo. Kailangang maiulat natin ito sa ating kamahalan. Isang kakaibang pangyayari ang naganap. Hindi natin sigurado kung mula sa mga kalaban nito. Kaya naman kailangan nating magmadali upang maabisuan ng lahat at makapaghanda. Nakakabahala ang nangyari dahil ibang kapangyarihan ang lumukob sa pagsabog na yun. Isang kapangyarihan na maaaring lamunin ang ating buong kaharian. Fred, naramdaman mo ba yun?
naramdaman mo ba yung bugso ng enerhiya na napakapamilyar? Hindi ako maaaring magkamali. Pamilyar na pamilyar sa akin ang presensyang yon. Sambit ni Julia. Ngunit hindi maunawaan ni Fred ang sinasabi nitong dalaga, bagamat naramdaman niya ang presensya. Ito ay sa kadahilanan na ang presensyang ito ay totoo na nagmula kay Zen. Ngunit sa bersyon ni Zen na nakilala nitong si Julia bago pa man ang lubusang kaguluhan. Habang sa panig naman nitong si Fred, nakilala niya si Zen na iba na ang aura, iba na ang presensya, iba na ang dating ng kapangyarihan. Sa makatuwid, tila ba isang bagong tao ang pinagmumulan ng enerhiya na hindi matukoy ni Fred na nagmumula sa kanyang kaibigan. Naramdaman ko ang pwersa. Kakaiba nga ito pero pasensya ka na, Julia. Hindi ko matukoy kung kaninong nagmumula ito. Bagamat alam kong malakas ito at kakaiba. At tila yatang may nakasagupang nagmumula sa mga espesyal. Pero hindi ko matiyak kung kaninong nagmumula. May ideya ka ba? Nakakapagtaka lang kasi parang kapareho to ng pwersa ni Zen nung makilala ko siya. Nung magkasama kami, parang parehong-pareho ng dating. Pero hindi ko rin matiyak eh. Kasi parang may kakaiba sa kanya. Mahal na hari, ang sabi nyo, marami pang mga mula sa daigdig ng tao ang iniimbitahan ng mundo nyo para makipaglaban sa mga itim na engkanto. May posibilidad kaya na pati sa ibang parte ng daigdig may lumitaw na mga portal? Posible po ba yon? O sa iisang lokasyon lamang ito? Ako nang sasagot diyan. Dahil ang mundo ng mga tao at mundo ng mga engkanto ay magkakaugnay sa maraming bagay. Sa makatuwid, sa maraming lokasyon na din. Kaya naman hindi limitado sa kung saan kayong nagmula. Ang mga portal na lilitaw, maaaring sa kailaliman ng katubigan nyo, maaaring sa kailaliman ng kagubatan, sa mga lugar na wala nang namumuhay pang tao, sa mga pinakaabalang syudad, depende sa kung saan ibigin lumitaw ng mga portal na naglalaho. Ngunit, tama ang ideya mo, iba't ibang panig ng mundo ay konektado din sa aming mundo. Kaya naman maaaring mula sa ibang lupalop ay may mapadpad ditong mga tao na may mga kakaibang kakayahan na kakailanganin natin upang mapanatili ang katahimikan at kapayapaan ng dalawang daigdig. Kung gayon posible nga, maaring kung nasan man sila Zen, natitiyak ko, parte sila ng mga maiimbitahan sa mundo ng mga engkanto. Kailangan na lamang nating mag-antay upang makita sila. Ano nangyari? Nasaan ang pasabog na yun? Bakit tila yata nararamdaman ko pa rin ang enerhiya ng mga nakalaban nila. Huwag mong sabihin na walang silbi ang ginawang pagsabog ng lalaking yun. Tatagawa itong tagalan ng mga kalaban nilang engkanto. Anong klase ba ng mga engkanto ang nakaharap nila na kayang kontrolin kahit ang pagsabog na yun? Isang pagsabog na talo pa ang nuclear. Ano? Gusto mo pa rin bang magpakamatay, Valentina? Gusto mo pa rin ba akong iwanan? Sabihin mo lang sa akin. Dahil kapag inulit mo pa yun, baka ako na mismo pumatay sa'yo. Nakakainis ka naman kasi. Hindi mo naman kasi agad sinabi na may ideya ka na pala kung paano pipigilan yung pagsabog. Hinayaan mo pa akong magdrama dito. Nakakainis ka. Nakakasar ka. Ang problema kasi sa inyong mga babae, napaka-impulsive nyo. Tsaka, hindi mo ako agad pinakinggan o hindi mo man lang tinanong yung opinion ko. Nagdesisyon ka para iwan ako nang hindi mong iniisip yung mararamdaman ko. Dapat nga ako magreklamo sa'yo, di ba? Biro lang.
hayaan mo na yun. Lumipas na yun eh. Tsaka, buhay naman tayo, di ba? Successful naman yung eksperimento ko. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Mukhang sa ginawa natin nanggagalaitin na yung mga kasamahan nila. Magtago na tayo bago pa tayong maabutan at baka kung anong pagsabog na naman ang gawin nila. Oo nga naman, bakit kasi napaka-impulsive nyo? Hindi nyo man lang iniisip ang nararamdaman naming mga lalaki. Diba? Paring Meno, ano ba yung sinabi ni Paring Zen na impulsive? Aba, malay ko. Your guess is as good as mine. I don't have any guess. Hindi ko ngang naintindihan yun eh. Paano kasi itong si Among Zen, ang galing-galing mag-English, pasikat. Bakit hindi natin tanongin itong si Niltaba? Sigurado ako alam niya yun. Over my dead body. Hihingi ako ng tulong dyan sa English kapag wala na tayong choice. Hayaan mo na. Basta, ibig sabihin nun astig. Kasi parang ang ganda pakinggan eh. Ay nako, kinabahan ako doon ng kaunti at akala ko katapusan na talaga natin. Iba talaga tong si Zen. Kahit ako kinakabahan sa mga susunod niyang gagawin. Hindi nitong kakayahan pa ng isang antingero lamang. Para bang kahit na yung ilang taong pinag-aralan nitong si Nel upang makabisa, abay ilang minuto niya lamang na pinagmasdan at nagawa niyang kopyahin at higitan pa ang epekto. Hindi kong naisip na maaari palang gawin ng ganung uri ng bagay sa aking sariling gawang taktika. Bukod pa doon, nagawa niya itong isama pa sa kakayahang ginawa naman nitong si Di Calibre. Kahanga-hanga, mukha yatang mas ako pa ang maraming natututunan sa binatang ito. Ngunit hanggang saan kaya ang kanyang kakayahan? Tila yata para siyang isang hunyango na kayang gayahin ang lahat ng kanyang nasa kapaligiran. Itutuloy. Mga ka-midnight, magandang gabi at salamat sa mga sumama sa atin hanggang sa dulo ng video na ito. Kaya naman baka naman pwede nating pindutin yung like button at mag-comment na rin po tayo kahit papano. Dahil sa ang inyong comment at ang pag-like ay nangangahulugan po na nagugustuhan nyo ang ating istorya at ibig sabihin nito mas irerekomenda tayo ng platform na ito ni YouTube sa mas marami pang tagapakinig na nakakaintindi ng Tagalog. Kaya naman po, sana ay masuportahan nyo ang ating channel sa inyong like at comment. At pakishare na rin po upang mas marami ang makarinig ng ating mga istorya. Hanggang dito muna ang ating kwento sa gabing ito at abangan natin ang susunod na kabanata. Kung maghaharap-harap na ba o magkikita-kita na itong sila Maria, Fred at Zen. At ano ang magaganap sa labanan kontra sa 15 espesyal. Magkarinigan tayong muli sa kinabukasan. Sana po ay mapasyalan nyo din ang ating kwento sa Ang Bantay. Sa muli po, ito ang inyong Midnight DJ.